Hi! Welcome back to my channel. Sa lesson video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka nga ba magiging outstanding sa demo teaching mo. Just recently guys, nagkaroon kami ng demo teaching evaluation and I'm part of the team which evaluated the teaching applicants. So doon, alam mo yon yung experience ko na kapag pare-pareho lang yung demo nyo, yung way ng pagde-demo nyo, parang hindi ka tatatak sa evaluators. So let's talk about this. How are you going to be outstanding in terms of your demo teaching? Kasi meron pa palang pwedeng i-level up ang iyong mga gagawin. So let's check this out. Number 1, selection of topics. Certainly, you have decided to select a topic that you fully know. So, syempre, nandun nga yan sa PDS ko. Pick the topic that you are very familiar or very knowledgeable about. However, alam na alam mo yung topic pero parang hindi mo nabanggit sa pag-introduce mo kung ano yung nilelesson mo at hindi rin nakalagay sa PowerPoint presentation mo. So, ang nangyari ay after mag-demo, itinanong ngayon ng evaluator, what was your topic? What did you discuss about? Ibig sabihin, hindi mo nabanggit, hindi mo na-introduce ng mabuti. Ano nga ba yung mga nilalagyan mo ng detalye sa discussions mo? Ang magandang gawin dyan, of course, sa unahang-unahan, ilagay mo siya sa title. Pangalawa, kung meron kang 10 slides, sana sa lahat ng slide na yon nakalagay kahit maliit lang, either nasa header or footer, yung pinakang topic na tinatalakay mo. Para yung mga evaluators, na kunwari ay sila yung mga learners, mariremind sila na yung topic pala na yon ang pinapaliwanag niya. Number 2, syempre, demo teaching to. Kailangan talagang yung pakitang turo mo magiging the best. Kasi demo yan nirarank ka, nirarate ka. Of course, you have to select the method. At kung pipili ka, sana yung modern method. Huwag yung traditional method. Kasi traditional method is not anymore the language of the 21st century teaching. So, itry mo yung flipped classroom, yung blended learning, yung project-based learning, collaborative learning, with technological integration. Itry mo lahat yan na isama. Pero syempre, tamang timpla at nakalapat sa lesson na iyong tinuturo. Kasi kung naka-PowerPoint ka lang tapos hindi ka naman nag-flipped, ibig sabihin very traditional pa rin, baka pagkatapos ng demo mo ay ang dami-daming tanong, bakit traditional method pa rin yung ginawa mo? It's very important to be relevant to these modern times. Kaya pag-iisipan mo yan. Third, various props. Ano-ano yung mga props mo? Unang-una na syempre may sarili kang laptop. Na-experience ko to guys, sabi nung demo teacher, sabi niya, pasensya na po kayo kasi hindi ko mapakita yung kasi hindi ko po ito laptop, sa asawa ko po ito. There's no need for you to tell such reality. You can keep it to yourself. Bakit po ma'am? Kasi parang sinasabi na sa pagtuturo mo ay wala kang sariling kagamitan. Manghihiram ka pa sa kamag-anak or sa asawa mo. Paano kung sabay niyong gagamitin yon? Ibig sabihin, wala kang madadala sa sarili mong classroom. Remember, demo teaching is a competition. Kung hindi makakatulong yung iyong statement, wag mo na lang siyang sabihin. Okay, balik tayo sa prop. So, number 1, laptop. Pwede kang magdala ng flashcards. Pwede kang magkaroon ng drawlots. Pwede kang magdala ng drill boards, ng marker, tsaka ng prizes. Marami kang pwedeng dalhin. Magamit mo man sa hindi, mapapakita mo sa mga evaluators na ganun ka kahanda at ganoon ka ka-creative at ganun ka ka-passionate sa pagtuturo. Number 4, routine. So may routine, di ba? Nagsisimula tayo sa prayer, nagsisimula tayo sa checking of attendance, then motivation, hanggang makarating ka sa lesson proper down to assessment or evaluation. Pagka sa college, pwede mo nang hindi gawin yung checking of attendance at prayer. Lalo kung under time pressure. Halimbawa, yung 15 kinat sa 10 minutes, or 5 minutes. So, pwede mo nang i-forgo yun. And focus on motivation part to the lesson to the assessment. Yung tatlong yun, sana wag may mawawala doon. Kasi naka-experience ako na
Ang hindi niya naipakita ay yung assessment part. So, tinanong siya, what will be your assessment? So, sayang naman, di ba? Kasi hindi mo mapapakita dahil lang yung routine mo, nag-overdo ka. Halimbawa, sa motivation, nagpa-games ka. Tapos, ang nangyari, 2, 3 yung games mo. Parang natapos ka na sa motivation, hindi ka nakarating sa lesson, hindi ka nakarating sa assessment. So, ang lahat ay parang imaginary at dinidiscuss mo na lang base sa tanong ng evaluators. Maganda kung parang sampler siya, tigko konti, pero nandun lahat. Nakita lahat ng evaluator. 5, presentation. Ito yung tinatawag nating either PowerPoint presentation or slide presentation. I-level up natin, gawin nating maayos, maganda, pero wag naman yung shocking. Nakakita na ba kayo nun, yung shocking yung PowerPoint presentation niya? Halimbawa, ang lesson ay about grammar, pero ang umpisa ay may multo. Merong nakakatakot na elemento. Pumapasok ngayon, sabi niya, yung creativity niya at yung aesthetics. Actually, tinanong ko to, why did you put those elements, those images in your PowerPoint presentation? Ang sagot niya, ma'am, for aesthetics. Kasi medyo shocking yung mga images na nandun. Hindi sila yung mga ordinary na nakikita natin sa PowerPoint presentation. And according to the teacher, for aesthetics daw. Sa PowerPoint presentation natin, yung mga images na ilalagay natin, yung graphics, dapat i-consider natin kung ano yung likes and dislikes ng mga students natin. Kasi di ba ang pagtuturo, hindi na ganun ka-teacher-centered, student-centered dapat. Plus, kailangan ang ilalagay natin doon yung konektado at nakaka-complement o nakakasuporta sa lesson na dinidiscuss natin. Kasi visual aids nga Kung hindi yan magiging visual aid, the opposite is visual distraction. Tayo mismo ang nagdi-distract sa mga learners natin dahil dun sa mga images na nilalagay natin sa PowerPoint presentation natin or kung ano man yung visual aid natin. So, wag nating ipilit na ilagay yung gusto natin, lalong-lalo na kung wala siyang connection sa lessons. Sabi nga doon sa Mayer's multimedia principles, yung coherence principle, only put the images, the words, the graphics that support learning or that align with the learning goals. Hence, kapag irrelevant, tanggalin natin. Okay? It's better to keep it simple rather than complex, flamboyant na nakaka-disrupt na sa flow of thinking or critical thinking ng mga learners natin. Number 6, delivery. So we have to pay attention to our delivery of the lesson. Literally, for example, kapag ang ating idinedemo ay para sa Filipino subject. Siyempre, magsasalita tayo sa wikang Filipino. Yung wikang Filipino na kumbaga intelektualisado, hindi yung pangkalsada lang. Kasi ino-observe yan ng evaluator na ang larawan, hindi ang picture. Parang may English ka dun pwede palang sabihing larawan. Okay? Kung English naman ang iyong idinedemo, certainly you have to speak a very good English. Hindi naman kailangang highfalutin. Ang mahalaga, malinaw, at nauunawaan or madaling maunawaan. Number 7, speech rate. May tinatawag tayong speech rate. Merong fast, merong slow, meron namang moderate or yung katamtaman. So, saan tayo dun, ma'am? Na-observe ko sa mga nagde-demo, merong, alam mo yung banayad at tamang-tama na napoproseso mo yung napakinggan mo. Yun actually ang ideal. Meron namang nagde-demo na ang bilis-bilis magsalita na parang hindi mo maintindihan na kasi ang bilis-bilis tapos hindi ka naman ganun. What if yung mga learners hindi naman ganun kabilis makaintindi nung sinasabi? So, ang feeling mo, ang galing-galing mong guro, pero ang katotohanan doon, hindi ka naman naintindihan nung estudyante mo. So, we have to pay attention to our rate of speech. It should not be very fast. It should not be very slow. It should be on the average or moderate level. Especially, we have to take into consideration ano ba yung nature ng learners natin at ano ba yung subject na itinuturo natin. Walang mawawala kung sa pag-deliver natin, madali tayong nauunawaan ng mga mag-aaral kasi merong think time. Merong time para ma-process nila yung mga sinabi natin bago tayo dumugtong ng another concept or another explanation. Also, do not over-articulate. For example, English major ka, you have to speak
a conversational English, a good English, but never over-articulate. Okay, malaking tendency kasi yun minsan sa mga English majors. Just be natural or naturally good. Number 8, eye contact. We have to improve our eye contact to the level that it reaches eye communication. So, hindi ka lang nag-eye contact, nag-communicate ka pa with your eyes. Ang problema dito guys, kung nakasalamin tayo, na-experience ko to ha, may nag-demo na ang laki-laki nung salamin niya. Na ang nakikita na lang yung dulo ng ilong, tapos salamin na yan the entirety. So the problem there is, kung ako yung learner, ako nga teacher, habang nagde-demo siya, nahihirapan akong kumonekta sa kanya kasi nadidistract ako nung laki ng glasses niya. How much more with the young learners na, alam mo yun, yung focus kailangan nating trabahuhin para makafocus talaga sila sa atin at sa lesson na dinidiscuss natin. So, eye contact is very important. If we are to wear glasses, we have to see to it that our glasses do not interrupt our eye communication with our learners. Tapos isang napansin ko doon, very frequently ginagawa ng teacher, tinataas niya yung glass niya. So parang yun yung mga gestures ba na kung pwedeng mawala, gawin talaga natin para nakafocus lang sa pagtuturo itself. Another, in the demo teaching situation, we do not look at one evaluator only. If there are 4 evaluators, tapunan natin sila ng eye communication para maramdaman nila na importante sila sa learning situation na yon. Diba, kunwari sila yung learners, mahalaga yon na we look at each of them, we communicate to them eye to eye. Hindi yung tututok ka sa isa lang kasi feeling nung iba, disregarded sila. Feeling nung iba, unimportant sila. Number 9, voice. Huwag paos please kapag magde-demo. Alam naman natin yung schedule kung kailan tayo magde-demo, paghandaan natin yon. Kasi importante yung tinatawag na vocal power. Powerful dapat yung voice natin. Paano kung malaki yung venue ng demo, tapos wala namang microphone, tapos medyo malayo yung pwesto ng mga evaluators, talagang magsa-struggle ka doon. Remember, it's a make or break situation. That is why we have to prepare for it. Ngayon, sa boses natin, syempre maganda yung, sabi ko nga kanina, may vocal power at sapat na sapat para sa isang boses ng guro. What do I mean? Hindi sobrang hina, hindi naman sobrang dumadagungdong na lakas. Also, we have to avoid the so-called fillers. Kapag nagsalita ka ba, pansinin mo, mahaba ba yung mga amo? I think these fillers are actually very destructive to the smooth flow of our discussion. Lalo sa online class, kung magkakaroon man ng online class, yun yung isang bagay na iiwasan talaga natin. Hindi lang iiwasan, kundi totally i-effort nating ma-eliminate yung mga fillers na yan, yung mga na yan. Okay, kung limited time yung demo, tas ang hahaba ng mga fillers mo, may mga minuto na napunta na lang sa fillers mo. Think about it, what's going to happen to your demo. Number 10, outfit. Our outfit during demo teaching is very important. Kumbaga sa principles ng public speaking, maganda na ang suot mo ay solid color, hindi yung maraming patterns, heavy patterns. Remember, you are projecting that you are an authority of that subject to your class or to the evaluators. Hence, follow the principles of the right outfit during public speaking situations. Avoid the lazy clothes. Ma'am, ano po yung lazy clothes? Yeah, may term talaga. Meron talagang tinatawag na lazy clothes. Yung lazy clothes, yun yung casual, comfortable, and easy to wear. Di ba favorite natin yun? Yung ano lang, maluwag, tapos ang gaan-gaan lang, tapos baggy yung mga pants natin. We could have those clothes. However, do not opt to wear them during the demo. Kapag demo kasi kailangan smart yung dating natin, smart yung outfit natin. Remember, it's not an ordinary day. It's a judgment day, whether i-hire ka nila o hindi. Whether ikaw or yung kapwa applicant mo. So gawin mo na lahat para ikaw na talaga yung mapili nila. Actually, mararamdaman nila yan whether you are really serious with your job application, with your demo teaching. So guys, don't forget, i-level up ang lahat, maging smarte,
and give your best shot kasi deserve mo ang job na ina-applyan mo. Gawin mo lahat para yung ipinanalangin mo ay makuha mo. Okay, there you have it guys. Of course, thank you for choosing this teaching profession. Alam nyo, napaka-noble ng profession na to. Kaya, welcome to the club. Paghusayan mo. Good luck and God bless. Okay, there you have it guys. Thank you so much. Sana nakatulong sa inyo ang lesson video na ito. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!